Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Kapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Rev. Tony Castumayor. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang mensahe. Ang pamagat po ay The Purpose for the Cities of Refuge. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Mapagpalang Ama sa langit sa umaga ito, we bless your name and we magnify and we glorify your name. Kami po'y patuloy lumalapit upang pangunahin po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo kami sa mensaheng ito na aming maririnig at ito'y maging salita na liwanag ng buhay namin ang salita. Salamat po, Diyos, sa magang ito. We are praying, Holy Spirit, the revealing and the guiding of all truth. Samahan niyo po kami, dalhin niyo po kami sa liwanag at katotohanan ng iyong mga salita. Ako po ibabasa sa Deuteronomy chapter 19 verse 4 to 7 sa Mabuting Balita Biblia. Ito po ang sinasabi. Ito ang tuntunin ukol sa sinumang makamatay ng di bunga ng away o hindi sinasadya. Halimbawa, nagpuputol ng kahoy sa gubat, tumapon ang ulo ng kanyang palakol at tinamaan ang kasama niya. Kung namatay ang tinamaan, ang nakamatay ay maaaring magtago sa isa mga lungsod na ito. Kung hindi siya makapagtago agad, baka siya ay mapatay ng kamag-anak ng namatay bilang paghihiganti dahil sa bukso ng damdamin. Ang nakamatay sa ganitong paraan ay hindi dapat patayin pagkat di naman bunga ng alitan at hindi rin sinasadya ang pagpatay. Verse 7, last verse. Iyan ang dahilan kaya ko kayo pinagbubukod ng 3 lungsod. Ano po yung nabanggit na 3 lungsod na sinasabi dito? Yun po yung sa Joshua chapter 20 verse 7. Ang sinasabi ito po yung 3 lugar. Ito po yung Gades, kaburulan ng Nephtali. Gades, Galilea po yan. Pangalawa po, Shechem sa kaburulan ng Ephraim. Pangatlo po, Kiryat Arba ng Hebron or sa kaburulan ng Judah. Diyan po niya pinatatago ng Panginoon ang mga hindi nakamatay o hindi sinasadya. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na makatarungan. A good judge, ang hatol ng Diyos ay matuwid. Pero ganun pa man, kapag tinago o din sinasadya, ay hahatulan din ng mga punong saserdote at yung mga matatandang bayan ng Israel. Hindi po siya hatulan ng kamatayan. Maaaring siya ay maparusahan ng paghugupit sa katawan o papaluin or siya ay makukulong. Depende po kung ilang taon po. Pero hindi naman lifetime. Maaaring 2-3 years makukulong kasi hindi naman sinasadya. Yun po yung hatol. So, yun po ang pangyayari. Yan ang binaba ng Panginoon sa kanyang bayan Israel upang maging matuto, magmahal, matutong matakot sa kanya. Yan po ang purpose. Bakit? Ganun po ang hatol ng Panginoon. Kaya, salamat po sa umagang ito. Tayong manalangin, closing prayer. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at ikaw nga ang Diyos na makatarungan, ang Diyos na matuwid humatol. Salamat po at sa pagkakataong yan ay inutos mo kay Moses, 3 bayan na pagtataguan o city of refuge sa mga taong hindi sinasadyang makapatay. Kaya salamat. Sa umaga ito may natutunan po kami. Kayo lang po ang Panginoon ang Diyos ng katarungan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito sinasama't pinupuri at pinapasalamatan ka lang. Thank you, God. Ganun din po, Panginoon. Tinatas din namin ang bansang Pilipinas. Ang aming ekonomiya nawa ay lumawa pa, lumago at pagpalain mo ang bansang Pilipinas na marami pang foreign investor na mamunan sa aming bansa upang marami po makapagtrabaho sa mga Pilipinong nag-a-apply na walang trabaho. Salamat po, Panginoon. Ikaw ay provider of everything. Salamat po. Ito'y pagkakalumo sapagkat ikaw ang Diyos namin na hindi nagkulang at nagbabaya sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pag-isa ng Santong Espiritu. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagninilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan dito. Muli po nyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay mula sa langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga and God bless everyone.